Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang o ginugunita natin ang pagpapakasakit, ang pasyon ni San Juan Bautista. At mamaya po sa ating mga pagbasa at sa Ebanghelyo ay iyan po ang ating hihimayin at iyan din po ang aking pagninilayan. Kaya ngayon naman mga kapatid, alalahanin natin ang mga pagkakataong tayo ay nagkukulang din, nagkakasala. Ito'y ating balikan at ihingi ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibing mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroroon ka na sa kalangitan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan, ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa, sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niya makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno, mga hukbo, at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay ko kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan,
kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang pagninilay ko po sa pagdiriwang na ito, lalo na sa ating ebanghelyo ngayon, ay pinamagatang kong halina, sambahin natin ang kordero ng Diyos sa kapistahan na ito ni San Juan, na nauna kay Kristo sa buhay at kamatayan. Nauna kay Kristo sa buhay at kamatayan. Natalam naman ninyo ang kasaysayan na ating Panginoon at ni Juan Bautista. No? Ito po ay galing doon sa panalangin pang-umaga o yung tinatawag na Office of Readings na palagian ko pong binabasa bilang pang-umagang panalangin ko pagkakagising. Ano ang nagdulot sa pasyon at kamatayan ni Juan Bautista? Una, ang lasing na panunumpa ng isang hari na may mababaw na pakiramdam ang pagtingin sa karangalan. Ang lasing na hari na si Herodes. Pangalawa, isang maapang-akit na sayaw ng anak ni Herodias na naging dahilan na siya ay napasubo. Pangatlo, ang pusong punong-puno ng galit ng isang reyna na si Herodias. At ang pang-apat, ang isang pangakong hindi inisip ang kahihinatnan. Kaya nga, ang nangyari, nasabi niya, ibibigay ko sa iyo, ineng, ang iyong magustuhan. At nung hilingin ng ulo, wala siyang magawa dahil sabi nga na pakompromiso na. Ang pagsasama-sama ng mga kasalanang ito ang nagdulot sa pagkamartir ni San Juan Bautista. Sabi nga po nila, ang propetang si Juan Bautista ay huling propeta ng lumang tipan at ang propeta ng bagong tipan. Sabi nga po ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, he is called the transition prophet from the Old Testament to the New Testament. Si San Juan Bautista, ang pinakadakila sa mga propeta, ay dumanas ng kapalaran ng napakarami ding propeta tulad sa lumang tipan na nauna sa kanya. Di pagsang-ayon sa kasalanan at kasamaan kahit humantong sa pagkamartir. Ito mga kapatid, ang katangian ng mga propeta kailanman ay hindi sasang-ayon sa kasalanan, anuman ang kahuntungan ng buhay nila. At kilala rin natin siya, ang tinig na sumisigaw sa disyerto ay hindi nag-atubili na kaakusahan ang nagkasala, hindi nag-atubiling magsalita ng katotohanan. Hindi mo pwedeng kasamahin iyan dahil iyan ay hipag mo na asawa ng iyong kapatid. Pero bakit? Ano ang taglay ng isang tao na ibibigay niya ang kanyang buhay, sukdulan, sa kamatayan? Itinuturing na isang dakilang reformador o great reformer si Juan Bautista, na ito ay ipinadala ng Diyos upang ihanda ang mga tao para sa tunay na darating ang Mesiyas. Ang kanyang bukasyon ay isa sa walang pag-iimbot na pagbibigay. It is always a selfless dedicating his life for the Redeemer.
Ang tanging kapangyarihan na inaangkin niya ay walang iba kundi ang Espiritu ni Yahweh. Binabautismahan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, ngunit ang darating na kasunod ko ay higit pa sa kapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako ang karapat-dapat na magdala ng kanyang mga sandalyas. Babautismohan niya kayo sa Espiritu ng apoy. Yan po ay na kay Mateo 3:11. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na maraming tao ang sumunod kay Juan na naghahanap sa kanya para sa pag-asa, marahil sa pag-asam ng isang dakilang inaasahang Mesiyas, at ang akala nila ay si San Juan Bautista na yon, sapagkat ang mga Israelita noon ay matagal na naghihintay ng Mesiyas. Hindi kailanman pinahintulutan ni Juan ang kanyang sarili sa huwad na karangalan na pagtanggap sa mga taong ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay isang paghahanda sa Mesiyas na darating. Hindi siya, kundi ang Mesiyas ang laman ng kanyang pangaral at pagpapahayag. Ang palaging pinahahayag niya sa kabila ng kanyang kasikatan ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang Mesiyas na darating. Buong kapakumbabaang ipinahahayag niya si Kristo at hindi ang kanyang sarili sa kabila ng napakarami na ang naniniwala at sumusunod sa kanya. Si San Juan Bautista ay nagturo ng daan patungo kay Kristo. At doon din tayo hinahamon na tayo din ay magturo ng daan patungo kay Kristo, ang tamang daan. Ang buhay at kamatayan ni Juan ay isang pagsuko ng sarili para sa Diyos at para sa ibang tao. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay isang ganap na paglayo sa mga material na bagay sa lupa. Paglayo sa mga material na bagay sa lupa. Nakasentro ang kanyang puso sa Diyos at sa tawag na narinig niya mula sa Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa kanyang puso. Nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita ng mga salita ng paghatol, pagsisisi at kaligtasan. Mga kapatid, ano ang hamon sa atin sa mahalagang araw ng pagdiriwang na ito? Patuloy sanang umalingaw-ngaw ang tinig at panawagan ni Juan Bautista sa ating puso na kailanman ay huwag nating bigyan ng puwang ang kasalanan, kasakiman, karangyaan na maghari sa mundo. Na sana'y mawalan na ng puwang ang mga ito. Patuloy sanang bagabagin ang konsensya ng mga Herodes ng ating kapanahunan ngayon na patuloy na nagkakamal ng kayamanan sa kabila ng kamatayan at kapinsalaan na nangyayari sa paligid natin. Tandaan natin mga kapatid, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan at ang bunga ng kasukdulang kasalanan ay kasukdulan ding kamatayan ng maraming tao. Huwag na huwag nating kakalimutan yan. At ano ang mga halimbawa nito? Yung mga nagkamal ng napakaraming yaman sa illegal logging, ilan na ang nagmatay dahil pagdating ng malalakas na bagyo ay biktima sila ng malalakas na baha. Mga kapatid, ang bunga ng malaking kasalanan ay bunga ng maraming kamatayan. At ang kapistahang ito ni San Juan Bautista ay umaalingaw-ngaw ngayon sa mga Herodes sa ating kapanahunan. Mga kapatid,
maganda ang pagsusuma ng sermon ni Venerable Bede. Paborito ko po itong spiritual writer. Sabi niya, ano ang mga biyaya ni Juan Bautista? Nabinyagan si Juan sa sarili niyang dugo, pero nagkaroon siya ng pribilehiyong binyagan ang manunubos ng mundo. Pangalawa, narinig ang tinig ng Ama sa itaas niya. Ito ang aking pinakamamahal na anak. At makita ang biyaya ng banal na Espiritu na bumababa sa ating Panginoong Hesukristo. What a grace for Saint John the Baptist. Kaya sabi ni Venerable Bede, ngunit ang pagtitiis ng mga pansamantalang paghahirap alang-alang sa katotohanan ay hindi isang mabigat na pasanin para sa mga taong gaya ni Juan. Sa halip, ito ay madaling dalhin at maging kanais-nais dahil alam niyang walang hanggang kagalakan ang kanyang magiging gantimpala doon sa buhay sa kalangitan. At ganito mga kapatid, ang lahat ng martir. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, sama-sama tayong pumasok sa pintuang ibinubukas sa atin ng ating mahabaging Ama. Hingiin natin sa Kanya mga biyaya at pagpapalang maghahatid sa atin sa Kanyang kaharian. Ang atin po itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay maipamalay ng simbahang katolika sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari ay mailapat nila ang sambayanan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig at pagsumikapan nawa ng sangkatauhan na makatahak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakatatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, ang maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos namin makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan na rin ng aming pangangaral at buhay, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumama
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay, hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang nagpahayag na narito ang kordero sa lahat ng maliligtas. Siya nga pa rin ang tagapagbinyag na gunamanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag ng tapat niyang pinaninindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng magamo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, ginagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yan at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapayang bibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pangarap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.